Ilakad mo na kasi ako sa kuya mo. Ano bang problema? Naka-smid na sabi ni Samantha. 17 anyos, maliit na babae, balingkinitan, maraming tagihawat sa mukha, nakitang kita dahil sa kaputian ng balat. Napakakinis ng buong katawan niya dahil lahat ng tagihawat ay nagpa siyang mag-rally ang tagpuan sa kanya mukha. Nilalakad naman kita. Ang kaso parang malabo eh. Isa na namang ismid ang isinagot niya sa kaibigan. Naglalakad sila sa di kahabaang daan patungo sa kanilang bahay. Ang kanyang kaibigan na si Franco ang lagi niyang kasama pag-uwi. Dapat first year college na si Franco pero nagloko ng gusto sa pag-aaral at ipinadala sa probinsya. Kaklase ito ni Samantha sa public school. 20 anyos na ang lalaki, pero third year pa rin. Si Samantha naman ay malapit na magdibu. Sana ay nakapagtapos na siya ng high school, kung hindi lang napilitang tumigil sa pag-aaral nang magkasakit at pumanaw ang kanyang ama. Siya ang nag-alaga sa ama sa loob ng 1.5 taon. Nang pumanaw ito sa sakit na kanser, may 2 taon na ang nakakaraan, ay tanggap na nilang mag-ina. Mas ginusto nila iyon. Sa totoo lang, dahil matindi ang naging paghihirap na kanyang ama. Habang si Samantha ang nag-aalaga sa ama, ang kanyang ina naman ang naghahanap buhay bilang yaya ng anak ng isang batang senador. Sa Maynila, nakabase ang kanyang ina. Hindi magawang iwan ang trabaho dahil bukod sa malaki ang sweldo, ay maganda rin ang benepisyo. Malaki ang naitulong ng senador sa pagpapa-ospital na kanyang ama, maging sa mga gamot, kahit sa pagpapalibing. Halos lahat ay ang mga ito ang gumagastos sa tulong ng mga proyekto ng gobyerno. Ang kanyang pag-aaral sa college ay halos sigurado na rin dahil sa tulong ng senadora. Yung project ba natin kay Miss Isidro tapos na? Biglang ngumiti ng alanganin si Franco, saka kumamot sa ulo. Diyan ka naman magaling sa pahingi ng pabor, manigas ka. Sasabihin ko talaga kay Miss Isidro na wala kang ginawa, kundi nagbigay ka lamang ng pampabukbind. Ano ka, siniswerte? Pinagtaasan ni Samantha ng kilay ang kaibigan. Ipinaramdama ang matinding pagkaasar. Hindi biro ang kanyang effort para sa project nila sa pinaka-istrikto at matandang dalagang guro, at ang gusto ni Franco ay mag-sitting pretty lamang matapos magbigay ng contribution. Oo, at walang reklamo sa Samantha sa bayad ni Franco dahil mas malaki sa kailangan ng gusto nitong iambag, kahit sinabi niyang hindi kailangan niyon. Bagamat wala siyang malaking pangangailangan sa mga gamit pang eskwela, hindi niya may kakaila ang katotohanang madalas siyang gipit. Hindi tulad ni Franco. Sapat lang ang baon niya para sa pang-araw-araw na gastusin at kung minsan ay kinakapos pa. Pero sanay siya sa ganong klaseng buhay na kung tawagin noon ng kanyang ina ay tapala. Para daw butas na bubong ang budget nila at para makaraos sa tag-ulan, sa halip na ipagawa ang buong bubong ay tinatapalan na lang. Pantapal kahit papaano ang suhol ni Franco. Pero ngayon, naiinis na siya rito dahil ayaw siyang ilakad sa kapatid nito. Oo, sa kapatid nito na sobrang crush niya, si Francis. Sobra ka naman, Samantha. Wag naman ganun. Alam mo naman kailangan kong makapasa kay Miss Isidro. Mainit ang dugo nun sa akin. Bakit ba ayaw mo kong ilakad sa kuya mo? Alam mo namang ibang liga ni kuya Hindi uhugin yun. At college boy na yun. Marami nakikilalang bago yun doon sa Ateneo. Magaganda. Pinandilatan ni Samantha kaibigan na. Anong ibig mong sabihin, pangit ako ha? Hindi naman sa ganun, Samantha, sobra ka naman. Ang pambobola sa tono ni Franco
ay ramdam na ramdam ni Samantha. Kaya bago pa iyon dumating, sinalag na niya ang posible nitong sabihin. Anong ibig mong sabihin kung ganun? Parang wala kang kabilib-bilib sa kagandahan ko. Sabi niya, kahit sa totoo lang, medyo talagang hindi kabilib-bilib ang tinaguraan niyang kagandahan. Simple lang ang kanyang itsura. Tanggap iyon ni Samantha. Kung minsan lang, naiinis siya dahil hindi siya lagawin na tulad ng iba niyang kaklaseng babae. Hindi siya sikat sa boys. Wala pa siyang nagiging boyfriend. Kahit pa nga nakatanggap na siya ng isang love letter noong nakaraang taon, hindi iyon nakatulong sa tiwala niya sa kagandahan. Galing ang love letter sa isang lalaki, ang ibinansag sa sarili ay Mr. Aquarius. Kilig na kilig sa Samantha nang matanggap ang sulat. Inakala niya ang sumulat ay ang kanyang dating crush na si Bradley, isang basketball player ng eskwelahan at crush ng bayan. Naisip niyang siguro siya ang natipuhan. Aquarius ang zodiac sign ni Bradley. Alam ni Samantha dahil ilang ulit niyang pinagkumpara ang mga zodiac sign nila. Sarap na siya sa pangarap ng matuklasan nang hindi sinasadya kung sino ang tunay na salarin. Si Pipoy, ang kapitbahay niyang tambaya, barkada ng mga tambaya at anak ng tambaya. Maitim ang liig ni Pipoy, bungala, at mas marami pa ang tagahawat kaysa sa kanya. Nakita niya ang isang elementary pupil na nagpupuslit ng sulat sa kanyang bag at tinanong ito. Nalaman niyang pamangkin ni Pipoy ang bata. Doon gumuho ang kanyang pangarap. Hindi pala taga-school si Mr. Aquarius, kundi may pamangkin lang na nag-aaral. Out of school youth na hindi mukhang youth dahil mukha ng 30 anyos pala ang may gusto sa kanya. Ang sabi ng kanyang ina, maganda naman daw siya at hindi niya dapat dibdibin ang katotohanang wala nagkakagusto sa kanya. Maniniwala na sana sa Samantha, pero hindi ba at lahat ng anak ay maganda sa mga mata ng magulang, lalo na ang kanyang ina na todo ang pagkabilib sa kanya. Hindi ito nakapagtapos ng pag-aaral at umabot lang ng 3rd year high school. May isa pang bagsak. Kaya ang pangunguna niya sa klase ay talagang malaking bagay rito. Ano nga? Giit ni Samantha kay Franco kahit parang ayaw niyang marinig ang katotohanan. Sa walang halong pampapalubag loob na opinyon niya, pwede siyang pumasang cute. Pero dahil sa pagwelga ng mga tagahawat, nagmumukha siyang pangit. Ano ang kanyang gagawin kung lahat na ay nasubukan? Pero ayaw sumuko ng mga tagahawat niya na determinadong rumampa sa entablado. Pwede naman sa likod ng katawan, pero ayaw ng mga hitad. Ang gusto ay talaga sa mismo mukha niya, mga pasikat. Isa pang malaking problema ni Samantha sa physical na ganda ay ang tangkad. Kinulang siya. Kinulang siya para sa mga pangarap. Pinapangarap din kasi niyang maging modelo. Paano siya magiging model kung ang height ay hindi umabot sa 5 feet? Umaasa sa Samantha na tatangkad pa dahil may 3 taon pa lang nang datnan siya ng buwan ng dalaw. Pero parang nakasira din iyon sa kanyang paglaki. Imbis na lalong tumangkad, natrap siya sa height. Kung hindi man sana model, beauty queen ang gusto niyang maging. At ngayon, sasabihin ni Franco na parang hindi naman siya maganda. May kaibigan bang ganun? Kung hindi lang ito mabait, matagal na niyang sinapak. Kahit pa nga mahirap gawin dahil malaki ang agwat ng tangkad nila. Nahihirapan lang akong ilakad kay kuya. Ganun lang gusto kong sabihin. Eh bakit ka ba nahihirapan? Sasabihin mo lang naman sa kanya na ligawan ako. Wow naman! Pumalatak si Franco. Ikaw, liligawan ni kuya? Sabi nito habang nakatingin sa kanya. Nakataas ang kamay na ipinapaling sa kaliwat kanan na parang sinusukat ang kanyang ganda. Hindi ka naman pangit.
Dinampot ni Samantha ang isang notebook at inihampas sa ulo ni Franco. Langya ka! Imbes na sabihin mo maganda ako, sasabihin mong hindi ako pangit. Anong klase ka namang kaibigan? Ang ibig ko lang namang sabihin, ibang liga nga si kuya. Sosyal nga ang gusto nun. Alam mo na, atenista eh. So ang ibig mong sabihin hindi ako sosyal? Sabi nito habang nakatikom ang mga bibig. Hindi na rin umimik sa Samantha. Sino bang lolokohin niya para pangaraping maging sosyal? Samantalang naroon sila sa barong-barong nila na mag-ina. At niwala siyang maiahing pagkain sa bisita, kundi nilagang saging at kape. Wala rin kagamitan sa bahay, kundi isang lumang TV na niwalang remote control. Phase out na ang mga ganong TV. May dial, hanggang channel 13 lang. Masinop lang talaga sila mag-ina, kaya hanggang ngayon ay gumagana pa rin ang TV. Wala ni isang kagamitan sa bahay nila ang masasabing sosyal. Paano ba maging sosyal? Bigla niyang naitanong. Turuan mo nga ako. Naku naman Samantha. Nalungkot ang mukha ni Franco. Bakit akong tatanungin mo? Dapat ang mga babae ang tanungin mo. Hindi importante sa amin ang mga ganyang sosyal-sosyal, no? Isa pa, hindi ako sosyal. Ay tumpa ka dyan Franco. Angil niya nakasimangot. Sa lahat naman ng mayaman, ikaw lang talaga kung umarte parang dukhay. Sobra ka naman. Nagkataon lang na nakikibagay ako sa mga tulad mo. Ngumisi ito, halata nangiinis. Ang yabang mo ha? Sinuntok ni Samantha sa braso si Franco. Tawa ng tawa ang lalaki. Ikaw naman kasi. Bakit ba ang dami mong gusto? Gusto mo maging sosyal? Gusto mong sumali sa mga beauty pageant? Gusto mo maging leader ng mga cheer dancer? At gusto mo pang lumuwas para magpaderma? Bakit ba ganyan ang mga bagay na naiisip mo? Samantalang magaling ka naman sa school, patalino ka. Yun ang dapat mong isipin, hindi puro pagpapaganda. Ano bang pakialam mo? Samantalang kahit naman ganito ang naiisip ko, nakikinabang ka naman sa akin. Kahit nga hindi ka mag-review, tumabi ka lang sa akin sa exam, pumapasa ka. Tapos ito lang ang hiling ko sa iyo, na pagbigyan mo ang pangarap ko. Sinabi mo pang hindi ako maganda. Tapos tatawagin mo akong kaibigan? Anong klase ka? Simangot si Samantha at nakairap. Ang lakas ng halakhak ng lalaki. Siya, tutulungan na kita. Sasabihin ko sa iyo ang malupit na sekreto ng mga sosyal. Para maging sosyal, kailangan mo ng mga sosyal na gamit. Ano? Yung mga Guess at Levi's ganun? Meron ako dyan. Pagmamalaki niya. Hindi na kailangan malaman ng lalaki na lahat ng iyon ay hindi original. Kung mayroon man siyang original na gamit, bigay lang ng amo ng kanyang ina at hindi rin niya maisuot dahil parang pang ballroom dancing sa kintaba. May mga sequence at hindi iyon uso, lalo na sa mga kaedad niya. Ang hand-me-down lang na naibigay nito ay isang ternong blusa na maong at ang maong din pantalon. Siguro nga, noong nakaraan pa iyon na uso sa Maynila dahil matagal na niyang nakita sa mga artista sa TV. Pero dahil taga-probinsya, ngayon pa lang iyon nauuso sa kanila. Parang palabas sa sinihan. Pinagsawaan na sa Maynila bago maipalabas sa kanila. Uso pa rin. Marami pa rin nanonood dahil mas mahal na lumuwas pa para manood lang ng sine kaysa maghintay na lang na dumating ang pelikula sa kanilang bayan. Double feature pa. 2 pelikula sa presyo ng isa. Sa kanilang lugar, ang ganong ternong maong ay siguradong pampasikat sa mga kaedad ni Samantha. Kaya nga iyon ang nakaplano niyang isuot sa darating na Sabado. Kung kailan alam niyang makikita ang kapatid ni Franco sa isang concert sa bayan para sa piyesta. Mismong si Franco ang nagsabing darating ang concert
si Francis dahil tiyahin ng mga ito ang organizer. Para sa masa iyon, proyekto ng mayor na tiyuhin ni Franco. Talagang balak ni Samantha ang makapunta doon at magpapansin kay Francis. Hindi niya alam kung bakit may kung anong uri na attraction siyang naramdaman para sa panganay na kapatid ni Franco. Siguro isang Francis ang pangarap ng lahat ng matalinong babae. Clean cut si Francis, disenteng manamit, kahit nakamaong ay parang pwedeng dumalo sa dibu. In short, hindi mukhang uhugin si Francis. Higit sa lahat, malayong malayo kay Franco ang kuya nito. Baka kaya nga ipinadala sa probinsya ang kaibigan ay dahil matigas ang ulo at hindi sumusunod sa gusto ng mga magulang kung ang pamantayan ng mag-asawa ay ang panganay na anak. Bakit nga ba hindi ka tumulad sa kuya mo ha? Tanong niya kay Franco. Ano ba yan iha? Pati ba naman ikaw? Yan pa rin ang tanong. Wala nang ibang tanong sa akin si mama araw-araw kundi yan. Dadagdag ka pa. Ano bang masama sa forma ko? Pinagmasdan niya ang kaibigan mula ulo hanggang paa, hanggang balikat na buhok na naka-ponytail, goatee, itims na pantalong maong na laslas sa bandang tuhod, itim na t-shirt na may imprintang bungo sa dibdib, Chuck Taylors sa mga paa. Bumuntong hininga siya. Itinatanong pa ba yan? Bakit hindi mo gayahin yung mga sosyal? Ano bang sosyal para sa'yo? Iyong naka-coat and tie, naka-Amerikana, leather shoes. Ganun ba inaasahan mong isuot ko? Basta, tingnan mo ang damit ni Francis at gayahin mo. Iyon ang sosyal. Bago pa kita masakala, sabihin mo na sa akin kung kumusta ang project natin kay Miss Isidro. May kailangan pa ba akong gawin? Kung meron, sana saglit lang ha, dahil may practice pa kami sa banda. Iyon ang priority ni Franco, banda. Magaling naman tumugtog si Franco. Nakita ni Samantha ang lalaki na tumipa ng mga kantang gusto niyang pakinggan sa radyo. Pero kung bakit iginigiit na iyong mga may ingay na rock and roll ang tutugtugin. Iyong mga metal-metal. Hindi siya interesado dahil para sa kanya, ang ingay lang iyon. Tuwing sasabihin niya ang opinyon, ay pinagtatawa na lang siya nito at sinasabing wala raw siyang alam sa music. Ang sabi niya naman, kung ang metal na iyon ang tinatawag na music, hindi na bale. Hindi music ang tawag doon, kundi ingay. Ano bang napapala mo sa pagbabanda-bandang ganyan? Kaya naaasar sa iyo ang parents mo eh. Imbis na mag-aral ka, imbis na asikasuhin mo ang school, wala kang ginawa kundi magbanda. Magkakapera ka ba diyan? Sisikat ka ba diyan? Ilang banda lang naman ang nagkapera sa ganyan. Isipin mo, sa libo-libo nagbanda, ilan lang ang sumisikat at nagkapera. Samantha, music is the language of my soul. Music is my life. Madrabang sabi ni Franco, humawak sa dibdib na parang feel ang pagiging artist. Ang sarap tuktukan. Talagang may mga taong hindi alam kung gaano kaswerte ang mga ito. Kung nagkapalit sila ng sitwasyon, baka ngayon nasa prelo na siya at hindi na problema kung makakatuloy sa law school. Iyon ang matagal na pangarap ni Samantha. Pero dahil sa hirap ng buhay, noon pa mang malaman niyang magtatagal ng isang dekada ang pag-aabugas siya, naisip na niyang hindi iyon para sa kanya. Wala siyang balak na magkanda kuba ang ina para sa kanya. Una, bago ang mga pansariling pangarap, ay ang pangarap para sa kanilang mag-ina na magkaroon ito ng pagkakataong makapagnegosyo nang hindi na nangangamuhan. Noon pa, sinasabi na ng kanyang ina na mas maganda kung makakapag-abroad siya dahil mas malaki ang kita. Baka mag-nursing siya pagkatapos ng high school. Bahala na. Ano, tutugtog ka ba sa Sabado? Kaya kailangan mo na naman ng practice? Ano ba yan? Bakit mayat maya ang practice? Ay puro ka ra-ra-ra.
Yun lang naman naririnig ko sa kanta nyo eh. Inis pa rin siya, kaya inaasar niya ang lalaki. Pero hindi napikon si Franco. Sa halip ay tumawa. Hindi ka talaga sosyal. Pura pang balad lang ang alam mo. Pero tutugtog kami. Malaking gig yun kaya excited ako. Napa-smid si Samantha. Di ba ang sabi sa iyo ng mga magulang mo, ayaw nilang tumutugtog ka doon? Iyon ang sinabi ni Franco noong nakaraan. Ayaw daw ng mga magulang nitong makita ng mga tao ang anak na gano'n ang itsura. Conservative ang mga ito, lalo na at nasa politika ang pamilya. Wala naman sila magagawa dahil si tita ang may pa-concert at favorite niya ako no. Kaya ka pala palagi napapagalitan eh. Kaya palagi naiinis yung parents mo dahil ayaw mo makinig. Kapag sinabi sa yung hindi pwede, hindi pwede. Kapag sinabi sa yung mag-aral ka, mag-aral ka. Kapag sinabing magpagupit ka ng buhok, ipatabas mo. Masyado kang rebelde. Wala naman ako makikitang dahilan para magrebelde ka. Minamaltrato ka ba? Ginugutom ka ba? Noong bata ka ba, iginukulong ka ba sa kubeta o pinapaluhod sa bubog? Ano bang ginawa sa'yo ng mga magulang mo para magrebelde ka? Wow naman! Lukot na ang mukha ni Franco. Hindi ako nagpunta dito para makatikim ng sermon mo no. Kung gusto ko ng sermon, hihingi lang ako ng pera kay Papa. Pero alam mo Franco, curious lang ako. Bakit ayaw mong gawin ang ipinapagawa ng parents mo? Ang swerte-swerte mo nga eh. Hindi mo ba naiisip yun? Kung nagkabulbulol na ako. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, susunod na lang ako. Bilangin mo ang swerte mo. Isipin mo na lang na ako, gusto ko maging abogado pero bagay sa'yo. Pilosopo ka eh. Putol nito, sasabihin niya. Hinampas uli ni Samantha ng notebook sa ulo ang lalaki. Ang point ko lang, maswerte ka. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na tulad mo. Swerte ka sa mga magulang. Hindi ko sinabing malas ako. Nagkataon lang na mahirap kami. Kung naging mayaman akong tulad mo. Nako, hindi sana ako magpapauto sa mga rakistang ayaw gumawa ng project para sa dagdag na baon. Ang lakas ng tawa ni Franco. Spoiled brat. Walang ginawa sa buhay kundi shhh. Sabi niya, ginaya ang tunog na electric guitar habang iginagaya ang pagkaskas niyon. Alam mo napaka old fashioned mo. Tatawa-tawang sabi nito. Hindi old fashioned tawag sa taong nakakaalam ng pagkakaiba ng music sa ingay. Inginuso ni Samantha ang mesa kung saan nakapatong ang project nila. Ayan ang project. Tingnan mo na para sakaling tanungin ka, may maisagot ka. At hindi rock and roll lang ang pwede mong sabihin. Natatawang inabot ni Franco ang project. Binuklat-buklat. Patangu-tango. Very good. Matutuwa sa akin si Miss Isidro. Ibinalik nito ang project sa mesa. Saka naglabas ng wallet. 2 lilibuhin ang ipinatong nito sa mesa. Hep, ano yan? Alam ko nagre-renta ka na computer para sa research. Kaya ito. Hindi naman malaki ang nagastos ko dahil nag-type lang ako at counting research. Sa library pa rin ako kumuha ng eto na nga lang contribution ko. Huwag mo nang tanggihan. Putol nito sa sinasabi niya. Hindi naman ako naniningil ng bayad. Ang kapalit lang sana, ilakad mo ako sa Kuya Francis mo. Sige na. Tatawa-tawa ang lalaki. Ayaw mo talaga nito? Ayoko nga. Sakto. May pang-inom kami. Teka! Putol niya. Agad na hinablot ni Samantha ang pera. Anong inom? Sabi mo ayaw mo. Nako hindi ha. Kung pang-inom lama, ay may mas mabuting paglalaanan ang datong. Ibinulsa niya iyon. Ano ka, siniswerte? Libre na ang project, may pang-inom pa. Kaya nga, o paano, alis na ako. Salamat talaga ha, Samantha. He,
Paligawan mo ako sa kuya mo. Ang cute mo talaga. Sabi nitong biglang hinalikan ang kanyang pisngi. Saka humalakhak na sinabi, "O ayan, may first kiss ka na rin. Dagdag bayad." Nakatulala lang si Samantha sa kinatatayuan hanggang sa makaalis na kaibigan. Hindi na niya nagawang humabol ang angil at hindi rin siguro niya kayang gawin. Bigla siyang napahawak sa pisngi. Saka napailing. Sira ulo talaga si Franco. Malayo sa imagine niya ang first kiss. Joke sa kanya ang first kiss. Busit sa isip-isip Samantha. Sabay tawa. Masayang kasama si Franco. Talaga nakakainis lang kung nakakainis. Bulong ni Samantha habang naghihintay sa tabi ng fishball vendor. Mag-iisang oras na siya naghihintay roon kung saan sinabi ni Franco na babalikan siya agad. Amoy fishball na siya. Wala pa rin ang lalaki. O ano? Tusok na ba ng fishball? Tudyo ni Mang Juanito, ang vendor. Kabarkada ng kanyang kapitbahay at nakikita sa kanilang lugar tuwing Sabado ng gabi para sa session ng inuman. Si Manong naman sabi niya, nakalabi. Gusto na magwala ni Samantha. Pinaghandaan niya ang gabing iyon. Ternong maong na blouse at jeans ang kanyang suot. Mula sa amo ng kanyang ina sa Maynila. Usong-uso pa naman iyon sa kanila at bihira ang nakita niyang ganon ang suot sa plaza. Ano ba't sambakol ang mukha mo? Sino bang hinihintay mo diyan? Bakit hindi ka makasaya doon sa maintiblado? Naroon ang mga kabataan na. Yun na nga po mismo Manong. Napabuga siya ng hangin. Ang sabi ni Franco, maghintay ako rito. Hindi ko nga alam kung bakit naniwala ako. Naroon lahat ng tao. Dito niya ako pinaghintay. Nakakairita. Sino bang Franco yan? Boyfriend mo? Nako, please lang Manong no. May pangarap ako sa buhay. Naitirik ni Samantha ang mga mata. Wala siyang balak maging boyfriend. Ang isang lalaking mukhang adik sa forma at hindi pa nag-aaral kahit may pera. Kahit may pagkakataon. Ang gusto niya ay ang kapatid nito na ipakilala sa kanya kahit nakilala na niya noon. Parang i-renew ang introduction, ganun. Dapat lang, dahil parang nalimutan na nga talaga siya ni Francis. Noong isang araw lang, nakita niya si Francis sa simbahan at parang hangin lang siya rito. As in, hindi siyang nginitian man lang, ni hindi kinawayan. Nahiya naman siyang ngumiti at bumati. Siyempre, siya ang babae at siya ang dapat na binabati. Pero papaano nga naman siya babatiin kung hindi na siya naaalala? Baka naman dahil sa malaki na ang kanya ipinagbago mula nang huli sila magkita. Oo, malaki ang ipinagbago niya. Noon kasi, ilang tagihawat pa lang ang pumipirma. Ngayon, nagkaroon ng signature campaign ang mga lintik at lahat nakijoin na. Hoy Jason! Tawag niya sa dumaang lalaki, isa sa mga kabanda ni Franco. O Samantha, nandyan ka pala. Ano ang atin? Anong atin? Iritado na siya. Wala siyang pakialam kahit ma-open ito. Alam nitong masungit siya, istrikta. Nasaan si Franco? Di kasama ng syota niya. Ano? Syota na naman? Alam mo naman yun, chick boy. Naitirik na lang ni Samantha ang mga mata. Mulat sa pula, babaero si Franco. Parang walang siniseryoso. Kasabay niyon, parang napakaseryoso rin ito kung minsan. Parang dibdiban ang pakipag-girlfriend. Ano nga ay yung sinabi ng isa niyang kaklase na naging girlfriend ni Franco? Masarap maging apple of the eye niya. Parang mahal na mahal ka niya. Pero hindi ka magtatagal, ganun siya.
Sa madaling sabi, madaling magsawa ang kanyang kaibigan. Kapag hindi pa sawa, parang in love na in love. Pero kapag nagsawa, goodbye na. Parang wala nangyari. Parang halos hindi nakakilala ang nakarelasyon. Mabilis din ito magpalit ng girlfriend. Siguro, sa taong iyon lang ay nakalima na sa school. Iba pa yung mga taga-private school. Tawagan mo! Utos ni Samantha. Wala akong load sabi ni Jason. Ang gara ng phone mo, wala ka palang load? Angil niya. Usong model unit nito, Nokia 3310, at bihira sa kanila ang mayroong ganun. May kaya rin sa buhay ang mga magulang ni Jason. Ito? Bago? Luma na nga ito Mas astig nga yung mas bago. Gusto ko nga yung 5210 na orange ang case at saka wala akong pake. Putol na sabi ni Samantha. Wala siyang cellphone dahil hindi kaya ng budget. Wala rin siyang paggagamitin. Sino ang itetext niya? Ang mga kaklase? Ng ano? Ng mga joke at quotes na corny? Oh, please lang. Hindi nagpakubaba ang kanyang ina sa pamamasukan sa Maynila para sa mga ganong klaseng nonsense. Pakitawag mo na si Franco. 1 oras ako naghihintay Inip na ako. Sige, titingnan ko kung matatawag ko. Bumuntong hininga siya. Hindi alam kung susundan si Jason o patuloy na maghihintay. Napatuhog na rin siya ng fishball ng kumalamantiyan. Wala pa siyang hapunan sa matinding excitement. Iyon pala, mauuwi lang sa ganito. Ang iniisip na lang niya ay hindi pa nakakauwi si Francis at ipapakilala pa siya ni Franco. Talagang unfair ang mundo. Bakit kahit makailang ulit na siyang nakita ni Francis, hindi man lang siya naaalala? Oo, at hindi pa nakikipagkwentuhan sa kanila ang lalaki noon. Pero kahit naman paano, dapat naaalala siya nito. Ganun ba siya ka forgettable? Yung tipong napaka-ordinaryo na hindi mapapansin sa isang grupo ng mga tao? Aray. Pero siguro, mas maganda na iyon kaysa naman namumukod tangi sa isang grupo dahil sa kapangitan. Sam! Narinig pala ang kanyang pangalan na itirik ni Samantha ang mga mata. Sabay tusok sa fishball na may halong galit. Matalim ang sulyap niya kay Franco habang inilulublob sa sapsawan ang natuhog na bola-bola. Tinubuan na ako ng varicose vein dito. Angil niya. Pasensya na. Umiyak si Mary Jane Hindi ako naka-eskapo agad. Si Mary Jane ang senior na nasa mas mahabang seksyon. Muse. Maganda ang babae. Maganda ang babae. Muse din tuwing intramural. Pero alam ng lahat na medyo tanga. Alam ni Samantha dahil magkaklase sila noong elementary. Isa si Mary Jane sa mga taong matatandaan niya habang panahon dahil sa taglay na katangahan. Ito ang tipo ng taong palaging pasang-awa at kahit nangopya na, hindi pa rin tumataas ang grade. Paano ay palaging parang nakalutang isip. Wala yatang laman ang isip, kundi pulbo, eyeliner at lipstick. Pagpasok sa eskwela sa umaga, parang a-attend ng party ang makeup. Crush ng mga lalaki. Pero sa paraang alam na mga itong tatanga-tanga ang babae. Mahina. Ayaw ni Samantha na makilala sa ganung paraan. Mas gusto na niya maging pangit kaysa namang ligawin at maganda, engot naman. Iyon lang, sa mga pagkakataong kailangan ng ganda, naiirita siyang hindi siya kagandahan. Kung bakit ang tatanga ng mga lalaki at iyong maganda ang gusto. Siya, kahit siguro hindi gwapo si Francis, walang kaso dahil ang kanya nakikita rito ay ang pagiging responsable sa batang edad, ang pagiging matalino, ang pagiging achiever. Kung gagwapuhan na pag-uusapan, mas gwapo si Franco. Pero dahil hindi nga siya tumitingin sa pisikal,
Si Francis ang kanyang tipo. Naniniwala siyang pangmatalino si Francis. Ang mga nakatipo naman kay Franco ay iyong mga hindi nag-iisip at nagpapadala lang sa damdamin at pambobola ng kaibigan niyang mas malikot pa sa debateryang trumpo. Wala pang ginawa kundi magbanda. Isang malaking nonsense sa kanyang opinyon. Amoy fishbowl na ako, dagdag angel ni Samantha. Sorry, ngumuiwi si Franco. Pero siguro mas maganda yan kasi hindi ko rin may pakilala si kuya sa'yo ngayong gabi. Ay kuwan umuwi na. Halos mapangangas si Samantha sa ngit-ngit. Isang oras siyang tumambay sa tabi ni Mang Juanito. Kinapitan na sila ng samot-saring amoy. Umaasa sa isang bagay na parang pangarap na lang ngayon. Kahit napakasimple lang naman kung tutuusin. Napiko na siya ng gusto. Siya ang taga-tagagawa ng project ni Franco. Ang kopyahan sa eksama. Ang nagbibigay rito ng sasabihin kapag may report. Ang tagabura ng pangalan nito sa listahan ng mga estudyanteng hindi naglinis ng classroom dahil tumakas para makapagbanda. At napakarami pang iba. Ang simpleng hiling niyang ipakilala uli sa kapatid, hindi pa nito nagawa. Hindi siya naiinis sa mismong akto, kundi sa kawalan nito ng effort. Parang baliwala rito at hindi siya binigyan ng priority. Bilang kaibigan, nasaktan siya. Ni hindi nagawang magtalak ni Samantha dahil parang gusto niyang mapaiyak sa sama ng loob. Dumukot siya ng barya at inabot kay Mang Juanito. Saka naglakad na papunta sa paradahan ng tricycle. Sam naman habol ni Franco. Lagot na, sabi naman ni Mang Juanito. Hindi umiimik sa Samantha. Naiinis siya nang nanggigilid na kanyang mga luha. Baka kantsawan pa siya ni Franco kapag nakita ang itsura niya. Pero nakakainis talaga ang kamote. Wala itong pakialam sa kanya. Mas inuna pa si Mary Jane na walang hatid na kahit na ano kundi kalandian. Sam! Nagawa siyang hawakan ng lalaki sa braso. Sorry na! Lalong naiinis Samantha sa sarili dahil pumatak ang kanyang luha. Uuwi na ako. Lagot nga. Bulong ng lalaki. Parang pinagsakloban ng langit at lupa. Hindi ko alam na ganun ka-importanteng makilala mo si kuya. Ang ibig kong sabihin, hindi naman natin sigurado kung magkakagusto siya sa'yo. Lalo lang ibinabaon ng lalaki ang sarili sa matinding inis ni Samantha. Bakit kailangan nitong ipagdiinan iyon? Itinaas niya mukha. Hindi naman yun na kinaiinisan ko Ang nakakainis, ito lang ang pabor na hinihingi ko sa'yo. Hindi mo pa magawang unahin. Mula ngayon, ikaw na ang gumawa ng mga project mo. Sam naman. O kaya ipagawa mo sa mga chicks mo. Sam, nangahaba ang nguso nito. Huwag naman ganyan, Sam. Hindi umimik sa Samantha at sumakay na sa tricycle. Nabigla siya na sumakay rin si Franco dahil may sarili itong motorsiklo. Malaki itong tao at maliit ang tricycle kaya para silang sardinas. Mababa rin ang bubong ng sidecar kaya bahagyang nakayuko ang lalaki. Bakit ka kasi sumama? Bumaba ka nga, sabi niya. Ikaw naman Marahan siya nitong siniko na parang naglalambing. Sorry na. Sorry. Umismid siya. Sorry na Sam. Kasalanan ko talaga. Wala akong kwentang kaibigan. Sorry na. Patawarin mo na ako. Hindi ako nakapag-enjoy ngayong gabi kakahintay sa'yo. Doon mo ba ako pinaghintay sa pwesto ni Mang Juanito? Para kang nangiinis nawala sa loob ko Sam. Hindi ko sinasadya. Pero siraulo ako. Kasalanan ko ito. Sorry na. Huwag ka na magalit sa akin. Hindi siya umimik. Masama pa rin ang loob. Tumahimik na rin si Franco hanggang sa maihatid na sila ng tricycle sa tapat ng bahay ni Samantha. Bumaba ang lalaki. Saka nagbayad ng pamasahe.
Tuloy-tuloy si Samantha sa bahay. Nakasunod naman agad si Franco. Sam, please naman no, wala namang ganyanan. Ano ba ang ginagawa ko? Wala naman akong ginagawa ah. Basta, kanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Simula na ang 4th grading at manigas ito. Mas mahihirapan ang mga project at handa siyang sumabak sa mga iyon dahil naghahanda rin siyang humakot ng mga medalya. Iyon lang ang may susukli niya sa ina at kailangan din para sa college. Tara, ipapakilala kita kay kuya ngayon na. Anong sinasabi mo dyan? Nasa bahay naman yon kaya tara sa bahay. Mag-tricycle na lang tayo. Ayoko na. May fishbowl na ako. At pati itong damit na pinaghandaan kong baho na rin. Di magpalit ka na lang. Yung bestida mong pansimba, bagay sa'yo yun. Yung kulay blue na may parang ribbon sa likod. Natigilan si Samantha. Hindi niya kailanman naisip na binibigyan ni Franco ng atensyon ang detalye ng kanyang damit. Kahit papaano, pampalubag-loob. Baka magtaka siya kung anong ginagawa ko sa inyo ha. Ako nang bahala doon, magpalit ka na. Sasabihin ko sa tricycle na hintayin tayo. Tumango siya at agad na pumasok sa bahay. Naghilamos siya at nagpunas ng basang bimpo sa braso at katawan. Saka nagpalit ng bestida. Tiningnan niya ang mukha sa salamin at naglagay ng kaunting pulbo at lipstick. Lumabas na rin siya maya-maya. Nasa sala si Franco. Wow, ang ganda naman ng kaibigan ko oh. Ewan ko sa'yo. Irap niya. Hindi siguro sila masasabing best friends. Hindi rin close friends. Dahil kung gano'n ang turingan nila, siguro marami ng babaeng nagpapalakad sa kanya kay Franco. Pero magkaibigan sila. Hindi nga lang sa level tulad ng pagkakaibigan nito at ng mga kabanda. Hindi rin sila nagkakasama sa labas ng eskwela, maliban kung may project na kailangan tapusin. Lumabas na sila at sumakay uli sa tricycle. Imbes na kunin ang motorsiklo sa bayan, nag-tricycle sila hanggang sa bahay ni na Franco dahil nakabistida raw siya at mahihirapang umangkas sa motorsiklo. Nang makarating sa mansyon ng mga Ansores, ay kabado si Samantha. Pagpasok nila sa bahay, agad niya nakita si Francis. May kausap itong magandang babae. Magandang babaeng nakakulay pulang blusa at puting-puting pantalong maong saka sandalyas sa mga paa. Simpleng-simple ang suot ng babae. Pero hindi maikakaila ang pagkasosyal. Kung siya magsusuot ng ganun, hindi ganun ang magiging epekto. Kuya! Bati ni Franco sa kapatid. Good evening. Nakangiting bati ni Francis. Good evening. Nahihiyang bati ni Samantha. Si Sam nga pala kuya, sabi ni Franco. Girlfriend mo? Tanong ni Francis. Nako hindi, kaibigan ko. Hello Sam. I think I met you before. How are you? Okay naman. Nagtaka si Samantha sa sarili. Bakit parang biglang naglaho ang kilig niya para kay Francis? Dahil ba kapansin-pansin ang parang biglang paglapad ng noo nito? Kanina lang, naisip ni Samantha na hindi siya tumitingin sa panlabas ng itsura. Pero bakit bigla? Gusto niyang itanong kung bakit bigla yata nagtampo ang buhok ni Francis. Napakabata pa nito para mapanot. Taliwas na taliwas kay Franco na mas makapal pa yata sa kanya ang buhok. By the way, this is Bea, my girlfriend. Pakilala ni Francis sa kasama. Hindi na nabigla si Samantha. Halata namang may relasyon ang dalawa. Wala rin siya nakapang pagsaselos. Takang-taka siya. Ano ang nangyari? Kanina lang ay ngit-ngit ng ngit-ngit siya nang hindi matupad ang reintroduction. At ngayong nalaman niyang may girlfriend ang lalaki, hindi ba maluha dapat siya? Bakit wala siyang maramdaman? Gustong isipin ni Samantha na baka nabigla lang siya, na shock ang damdamin.
kaya hindi magkaroon ng reaksyon. Pero walang ibang nakakashock sa kanya kundi ang katotohanang walang epekto ang balita. "Huy," bulong sa kanya ni Franco. "Pakainin mo ako ng masarap tapos uuwi na ako," sabi niya. "Tara," sabi nito. Saka siya niyaya sa kusina. Nang makarating doon, ay pinagkatitigan siya nito. "Ayos ka lang?" "Oo, gutom lang ako pero ayos lang." "Sigurado ka?" "Oo nga, kulit mo." Bigla siyang natawa. Saka inuso ang platong may lamang spaghetti na nakapatong sa mesa. "Mukhang masarap yan ah. Iyan ay papakain mo sa akin?" Hindi nakakumuha ng pinggan si Franco at naghain. Panay ang subo ni Samantha. Noon niya naramdaman ang gutom. Fishballs lang ni Mang Juanito ang tanging laman na kanyang tiyan. Sige siya sa pagsubo hanggang sa mapansin nakatingin sa kanya si Franco. Bigla siya na conscious kahit ilang ulit na siyang nakita ng lalaking kumakain. "Ano ba? Bakit ka ba nakatingin sa akin?" Hindi ako makapaniwalang ayos ka lang." "Sigurado ka ba?" "Oo nga. Huwag kang magagalit ah. Pero bakit parang biglang-biglang napapanot na ang kuya mo?" Biglang humalakhak si Franco. "Hindi ko rin alam pero napansin ko. Hindi lang ako nagsasalita dahil medyo vain si kuya eh. Hindi yung tulad kong rock and roll. Siguro nagmana kay lolo. Noong kasal nila ni lola, mataas na ang hairline niya. 21 pa lang siya noon." Na-turn off ako. Pag-amin ni Samantha. Muli, tumawa ang lalaki. "Inaway-away mo ako tapos hindi naman pala totoo ang pag-ibig mo." Ikaw, ipinagpalit mo ako kay Mary Jane. Puwit ng baso pala ang pag-ibig mo." Sabay sila nagkatawanan. Kumain na rin si Franco. Habang pinagmamasdan ng lalaki, hindi nakaligtas sa pansin ni Samantha ang magaganda nitong mata. Light brown ang mga iyon, hindi tipikal sa isang Pilipino. May lahing Kastila ang pamilya. Siguro maraming Pilipino ang may lahing Kastila. Pero mas marami ang nilipasan ng itsurang Kastila. Hindi kabilang doon si Franco. Matangos ang ilong, mapula ang mga labi, makakapal ang kilay, alon-alon ang buhok na nakaponytail. Matalino rin pero tamad. Mabait, galante. Tumingin ito sa kanya. Biglang pumitik ang pulso niya. Bakit ba bigla-bigla conscious na conscious siya? Ilang ulit na ba niya nakasama ang lalaki at ngayon bigla siyang mako-conscious? "Gusto mo ng ice cream?" tanong nito. "Itinatanong pa ba yun? Ihahin mo." "So bati na tayo, di ba?" Ano pa nga ba?" "So magka-group na tayo sa P6? Napaismid sa Samantha. Pilian ka grupo sa nabanggit na subject at syempre gusto nitong sila ang magkagrupo. Ano pa nga ba?" "Yes! The best ka talaga," sabi nito. Saka siya hinalikan sa pisngi sa gawing tuwang-tuwa ni hindi nandiri sa dami ng kanyang pimples. Ang lakas ng tibok na kanyang puso. Piping hiling niya. Sana hindi siya tubuan ng crush sa lalaking walang. Makalipas ang 10 taon, nakatingin si Samantha sa makintab na noo ni Francis. Hindi siya makapaniwala na minsan sa kanyang buhay ay naging crush niya ang lalaki. How long ago was it again? More than 10 years? Parang kailan lang. Noon, ang gwapo-gwapo ng lalaki. Ngayon, ang kalbo-kalbo na. May itsura pa rin naman ito kung tutuusin. Ang kaso, nagpaalam na ang mga buhok. Pumirma ng lahat ang nasa tuktok. Kahit na natiling masugid sa pananampalatayang iba sa likod. Mas maganda pa nga siguro kung tuluyan na lang kinalbo nito ang ulo.
tulad ng ginagawa ng ilang mga lalaking maagang nagkaroon ng problema sa anit. Pero parang gustong itago ng lalaki ang katotohanan. May ilang hibla itong sinusuklay para takpan ang bahagi ng Il Nino. Mula sa pagiging heartthrob, nauwi sa ganito ang lalaki. Napabayaan na rin ito ang katawan. Mataba na ngayon, malaki ang tiyan, may wrinkles na sa gilid ng mga mata, magaspang ang balat, kahit wala namang tagihawat. Dry na dry at the same time oily. Mahirap i-explain at nagpapakyut ito sa kanya. Nabaliktad na nga talaga ang panahon. Noon, si Samantha ang halos magganda matay para lang mapansin ni Francis. Ngayon, ito ang gustong mapansin niya, pero hindi niya matake. Noon pa sinukuan ni Samantha ang pagkakrush kay Francis. Lalo na ngayon, hiwalay na ito sa asawa. May isang spoiled na anak na lalaki. Modelo, kamukha ni Franco. Pero hindi nakakatuwa dahil mayabang at laman ng mga intriga dahil madalas na mapaaway sa circle ng Al Ciudad. Alam lahat iyon ni Samantha dahil may 3 taon na rin mula nang muli mag-cross ang landas nila ng dating kaibigan, si Franco. Halos hindi niya ito nakilala nang magkita sila sa isang konbensyon. Kababalik pa lang ng lalaki sa Maynila mula sa ilang taong pagtira sa Cebu. Hindi lang ang itsura nito ang nagbago, kundi maging ang disposisyon niya. Oo, at masayahin pa rin si Franco. Pero hindi na tulad noon ang mga prinsipyo. Hindi na happy-go-lucky na tulad ng dati. May bitterness din sa mga sinasabi nito. Mga prinsipyong bago at hinding-hindi naiisip noon ni Samantha na maririnig mula sa kaibigan. Sa ilang taong hindi sila nagkita, napakarami nangyari sa kanya-kanya nilang buhay. Na magkita silang muli, nag-alok ng magandang trabaho ang lalaki na agad niyang tinanggap. She felt she was in a dead-end job back then. Napakatagal ng promotion sa pinapasukan niyang kumpanya noon at parang hindi na darating dahil nagkaroon ng problema ang management. Na magsimula siya sa kumpanya ng mga Ansores, mataas agad ang kanyang posisyon bilang executive secretary ni Franco. Akala niya, binigyan lang ng posisyon ang lalaki sa kumpanya bilang anak. Masisisi ba siya sa ganoong noong high school ay hindi niya inakailang may mararating sa buhay ang lalaki? Pero napakarami pala nitong kayang gawin. Sa dami rin nagbago. Parang ibang tao na ang Franco na muling nakita ni Samantha makaraan ang mahabang panahon. He was clean cut, still love fun but disciplined now for his children, he said. Yes, children. He had 2 lovely daughters but he was not married. Not anymore. Naipaanal na ang kasal, may ilang taon na ang nakakaraan. Sa mga taon na hindi niya nakita ang lalaki, si Yaman ay nagbago. Pagsampa niya ng 22, sa wakas nagsawa na sa pagwelga ang mga tagihawat, nag-al sa balutan at ng ibang pisngi. Kung sino man ang dinapuan, kawawa naman. Pero salamat at tinantanan siya. Nang makaipon, nagpaderma siya para masigurong hindi na babalik ang mga tagihawat. Salamat at hindi nag-iwan ng malalim na marka ang mga alipores niya. Malaki ang kanya iginanda at naging frontliner sa isang travel agency, international ang travel agency, at nangakong basta maganda ang performance ng isang empleyado ay malayo ang mararating. Umasa sa Samantha, naging napakasipag. Prestihiyoso ang kumpanyang affiliated sa pinapasukan. Around the world tours ang kanyang specialty. Isang bagay na hindi nagagawa ng lahat ng agent. Pero yun nga, marami man siya nakilala at maganda man ang pasweldo, dead-end job pa rin. Walang aabentahan dahil isa lang ang punteriya niyang posisyon. Pero mahirap makuha dahil 2 lang ang nakatalaga roon. Bukod pa sa nagsimula ng mag-cost cutting ang kumpanya. Dumating si Franco sa panahong kailangan ni Samantha ng pag-unlad. At heto na sila.
Siya ang kinukulit ni Francis, lalo na't nakatuwa ngang banggitin ni Franco sa kapatid na noong unang panahon ay may crush siya rito. Mukhang feel na feel ni Panot, pero walang tsansang magustuhan niya si Francine, may buhok man o wala, dahil si Franco ang gusto niya. Matagal na. Isang puppy love na nilimot ng panahon at nagbalik with a vengeance. She was silently in love with her boss/friend. Terribly in love. Ang hirap magmahal ng palihim. Pero ano ang kanyang mga gawa kung mas mahirap pigilin ng puso? So, dinner with me tonight ha, Samantha? Sabi ni Francis. Nako Francis talagang hindi ako pwede. Hindi yata marunong makaintindi ng rejection ang lalaki. Ilang ulit na itong nagiya at ilang ulit na ring na-reject. Ayaw pa rin sumuko. Pinakamalala, alam ni Franco na may gusto kay Samantha ang kapatid. Sakaling nade-develop na sa kanya si Franco, malamang na isipin ding hindi talo dahil may gusto sa kanya si Francis. Kaya please lang, sana tantanan na siya ng lalaking nag-al sa balutan ng buhok. Hindi na niya kaya. Oh, come on. Just one dinner. I'll take you to the best restaurant in town. Akala yata ng lalaki ay hindi pa siya nakakarating sa mga ganon. Ano ang akala nito sa kanya? Noong nagtatrabaho siya sa travel agency, marami rin siya nakadate na iba't ibang executive at consultants. Karamihan ay foreigners na may matataas na posisyon sa mga hinahawakan niyang company account. Marami kasi akong gagawin. Nagpatuloy ang lalaking malaki ang tiyan. My brother giving you a hard time? Sabi ko naman sa'yo sa office ka na lang. Ayaw mo naman. Muntik nang naitirik ni Samantha ang mga mata. Bakit ba atat ito sa kanya? Samantalang noon ni hindi siya naalala. Hindi pa rin naman siya maituturing na drop dead gorgeous kahit nawala ang kanyang mga pimples. However, her personality had greatly improved. Sabi na rin sa kanyang ina, iba na raw ang dating niya ngayon. Sosyal na. Maybe that was it. Or maybe it was her daring, her boldness. Sa kumpanya ng mga Ansores, naipakita niya ang king husay na hindi masyadong nailabas sa dating trabaho. Bida siya sa boardroom. Kayang dalhin na kahit anong presentation sa harap ng kahit na sino. Actually, uuwi ako kay nanay sa Santa Elena. Sa probinsya pa rin nakatira ang kanyang ina, kasama ang ikalawang asawa. May 5 taon na rin mula nang mag-asawa uli ang kanyang ina. May-ari ng isang bigasan sa bayan ang napangasawa nito. May palaisdaan at isang dating manliligaw na muli nagparamdama. Para kay Samantha, walang problema iyon. Matagal nang pumanaw ang kanyang ama. Masaya ngayon ang mag-asawa. May kaya sa buhay ang ikalawa nitong asawa. At mayroon na rin naman siyang naipundar para sa ina. Hindi man ganong kalaki. Ngayon, malaki-laki na ang kanyang ipon na planong gamitin sa mga investment. Marami siyang natutuhan business-wise kay Franco. Sino ba naman na mag-aakala na siya ang may matututunan dito? Samantalang noon, hindi ito papasa kung wala siya. Paano Francis? Mauna na ako ha. Dinampot ni Samantha ang gamit at umalis na rin. Hindi binigyan ng pagkakataon ng lalaking makasunod sa kanya. Pagsakay sa elevator, agad niyang pinindot ang basement 1 button. Nandoon ang kotse niya na noong nakaraang buwan lang nabayaran ng buo. It was 4 years old now. 4 na taon niyang hinulugan sa dealer. May kondo siyang hinuhulugan malapit sa opisina. Sa mga mata ng marami, wala na siyang mahihiling pa. Hindi rin gaanong kataas ang kanyang pangarap. Kaya financially, kontento na siya sa kung anong mayroon siya. Pagbukas ng elevator, nabungaran niya si Franco.
Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. He was wearing a suit. Mukha itong modelo. Lalong gumuwapo at bagay na bagay ang malinis na gupit ng buhok. "Hey," sabi nito nakangiti. "Going home?" Oo. Ikaw, bakit nandito ka?" "Bakit? Bawal?" Ngumiti ang lalaki. Mukha itong pagod na pagod. "The meeting was that bad, ha?" Naggipit balikat si Franco. "Hindi sa meeting. May naiwan lang ako sa itaas gamit ni Felicity." "Nasa'yo sila ngayon?" Napangiti si Samantha. Alam niyang mahal na lalaki ang mga anak at kung maaari lang ay gustong makasama ang dalawa araw-araw. Pero ayaw ng ina. Nasa Cebu ang ina ng mga bata. May iba ng asawa. What happened to Franco's marriage life was rather messy. Maaga ito nag-asawa. 2 taon pag-graduate nila ng high school, nagpakasal na ito sa isang Cebuana na nakilala na mag-show ang banda nitong sa probinsya. Nagkaroon ng album ang banda, kaya nag-tour. Pero hindi sumikat ang gusto ang grupo at hindi rin malaking recording company ang humahawak. Bukod sa biglang bumagsak ang recording industry dahil sa pagbaha ng mga pirated record. Hindi naging matagumpay ang album. Maaga nag-asawa, maaga nagkaanak. Ang panganay nito ay 13 years old na. Ibig sabihin, nagpakasal si Franco na malaki na antiyan ng dating asawang si Jody. Jody was annoying little old-fashioned bitch ni hindi maintindihan ni Samantha kung ano nakita ni Franco sa babae. Kabaligtaran ito ng lalaki. Kung si Franco ay moderno na mga bagay na gusto, si Jody ay hindi. Kahit sa pagkain ay hindi magkasundo ang dalawa. Jody was vegan. Franco loved steak. Kung paano naisip minsan ni Franco na si Jody ang dapat itong pakasalan, ang lalaki lang ang nakakaalam. But Jody was not the worst. May karapatan ng babae kung tutuusin, pero formal kapag kausap siya. Siguro ang nakakainis lang dito ay ang overall demeanor na parang ipinapahiwatig na angat ito sa iba. Natural iyon kung may bitterness ito bilang babaeng pinakasalan dahil 4 na taon sa pagsasama ng dalawa ay dumating si Laura. To cut the long story short, Franco fell out of love with Judy and wanted to be separated. Laura accelerated the process of separation and later on, annulment. Kampi pa rin sa Samantha kay Judy. Si Laura ang mistress. The sad part was, she sometimes felt that Franco was still in love with Laura. May ilang taon na ring hiwalay ang dalawa dahil sa hindi nagkakasundo ang mga ito sa maliliit na bagay. Alam ni Samantha na mas matimbang kay Franco si Laura dahil na rin sa mas matagal na nagsama ang mga ito haba ang mga bata ay lumalaki. But how Samantha hated that woman. Iyon lang, sa kabila ng attitude problem ni Laura na demanding kahit sa kanya kung minsan, hindi niya may tatanggi ang katotohanan ng paborito ito ng mga anak ni Franco. She had been a good mother to them, though she was not the real mother. Kahit kung ano kasi ay kinakastrikta ni Judy, siya naman ikinuluwag ni Laura sa mga bata. Maluwag sa mga bagay na dapat ibigay, pero nag-impose din ng disiplina. Para doon, kahit papaano, ay hanga si Samantha rito. Ang problema lang, nakakairita ang babae kung umusta. It was as if she was still a part of the family. It did not help that Franco's parents like her more than they ever liked Judy. Yes, finally. Lilipat na rin sila dito, sabi ni Franco. Wow, that's wonderful. I know, ngumiti si Franco. But I'm tired. Nag-inat ito na parang isang matanda. Pinatunog ang balakang. I'm old man, Samantha. Ang lakas ng tawa ni Samantha. Sa itsura, malayong matawag na old man si Franco.
He looked gorgeous. Gorgeous. Sa dami na nangyari sa buhay, nag-mature ito ng gusto. He had turned into a man she dreamed of and so much more. Siguro para sa ibang babae ay hindi magandang indikasyon ang nangyaring affair nito kay Laura. Pero sino siya para husgahan ang isang tao kung wala siya sa ganung sitwasyon? Sobrang tanda mo na talaga, sabi niya. Iyon ang madalas niyang biro dito. Magkakabatch tayo no? Dahil lang nahuli ka, no. Ang lakas ng halakhak ng lalaki. May gagawin ka ba mamaya? Kain tayo? Sure. Saan? Kung si Francis ay pahirapang paunlakan ng imbitasyon, taliwas iyon kay Franco. Kahit may gagawin siya, kung magaya ito, hindi siya tatanggi at i-reschedule ang gagawin. Why? For her heart was so in love with him. Hintayin mo ako rito. Kukunin ko lang ang tablet ni Felicity. Bukas sila darating. Afternoon flight but I need to get it now. Maaga meeting ko bukas eh. I know. Kasama siya sa breakfast meeting sa Manila Polo Club. Bihirang mangyari ang gano'n eh. Nagkataon lang na informal ang setting ng isang negosyante. Naghintay sa Samantha at makaraan ng wala pang 10 minuto, naroon na uli si Franco. Dala ang iPad ng anak. Ngiting-ngiti ito, saka inabot ang kanyang kamay at pinisila. He looked at her tenderly. Kung minsan, naisip niyang may gusto rin sa kanya ang lalaki. Kaso lang, kung ganun nga, ay bakit hindi siya nito nililigawan? Ni minsan, wala itong salitang binibitawan tungkol sa kanilang dalawa. Pero sa mga ginagawa nito, parang pareho sila ng nararamdaman. Wala rin namang girlfriend si Franco. Ang nag-iisang dahilan kung bakit naiisip ni Samantha na wala itong gusto sa kanya ay si Laura. Madalas nagkakausap pa rin dalawa. Kapag may okasyong pampamilya, niyayaya pa rin nito ang babae. Ang hirap ng sitwasyon ni Samantha dahil nakakatakot magtanong at maraming posibleng masira o mawala. Saan tayo? Tanong niya. Ipagluluto mo ako, di ba? Aha? Ikaw ang nag-iya tapos ako ang paglulutuin mo? Umirap siya. Tumawa si Franco. Sa kamarahan pinisila ang kanyang baba. Magpapadeliver na lang tayo. Daman, gutom na ako. Itinirik niya ang mga mata. Bago ito dumating, ay plano niyang dumaan sa malapit na fast food para hindi na magluto sa bahay. Am I not paying enough to eat on time? Muli niya itinirik ang mga mata. Ang daming kailangan tapusin kanina no. Nakalimutan ko na kumain. Okay, fine. Pizza. Sounds good. Sumakay na siya sa kotse nito. Hindi yun ang unang pagkakataon na nagsabay sila. Kinabukasan, nagtataksi siya kahit gusto ni Franco na ipadala sa company driver ng kotse sa kanyang kondominium. Malapit lang ang distansya. Wala pang kalahating oras kung walang traffic. Madalas kapag masikip ang kalsada, nagtataksi na lang siya. Sa isang pizzeria sila nakarating. It was their favorite place. Kapag mayroong umuwing trabaho o kailangan tapusin, doon sila palaging humahantong, pumupunta at hanggang closing time sila naroon. Kilalan sila ng waiter at sinamahan sa paborito nilang tagong pwesto. The usual? Tanong ni Franco. Yes, please. Ang the usual ay isang malaking order na pwedeng makabusog ng 6 na taong gutom. Pareho nilang paborito ang pizza at pasta. Nakakatuwa na lilipat na sila sa Maynila. Nakumbinsi mo na rin si Jody? Komento ni Samantha. Madalas marami siyang bagay na gustong itanong kay Franco. Pero pakaramdam niya, masyadong personal ang iba niyang tanong. Mga bagay na hindi nito itatanong sa kanya. Finally, Judy's husband decided to branch out in Manila.
So there you go. Nalukot ang mukha ni Samantha. Kailangan pang magkaasawa ni Jody para mailapit sa ama ang mga bata. Kung sa bagay, sa isang banda, hindi ito dapat mag-adjust. Ang kaso ay wala namang problema sa pinanse sa kaliman. Sa pagkakaalam niya, ay may dividende pang nakukuha si Jody sa kumpanya. Kahit pa may prenuptial agreement ang dalawa. Parang alimony, pero kusang ibinibigay ni Franco. Naiinis ka na naman? Natatawang sabi nito. Why do you dislike her so much? I don't. Wala akong karapatan. I just can't believe you married her. I'm sorry ha. I'm sure she was nice qualities but naggipit balikat siya. I'm sorry Franco. I shouldn't have asked. I'm surprised you never did before. Halatang nanunodyo ang ngiti nito. Anong ibig mong sabihin? Umismid siya. O sasera ka eh. Hagalpak siya ng tawa. Totoo yun. Nasa naturalista niya. Hindi siya si Chimosa na nagkikwento sa iba. Pero natuloy siya magtanong. She had always wanted to satisfy her curiosity. Would you have answered my questions? You know, I would have. Ano ba yun? Why didn't you leave Judy before you had a relationship with Laura? Simple, diretso. Matagal ang tanong sa kanyang. Ang mga babae talaga. Yan palaging tinatanong Nakangiting sagot ni Franco. Pinagmamasdan niya sa Samantha. She was very cute. Kahit naman noon, maganda ang babae. Kahit hindi ito naniniwala noon. He wondered if she believed it now. She had changed a lot. Pero ang mga bagay na nagustuhan niya rito noon ay hindi nawala. She was now a better version of her old self and he liked her even more. Noon, may gusto siya rito. Hindi lang niya masabi at hindi mapormahan ng babae dahil maaga pa ay sinabi na nitong ang kanyang kapatid ang gusto. Bukod doon, nahihiya rin si Franco kay Samantha dahil palagi siyang nanghihingi ng pabor. Simple lang ang dahilan. Nauna na siya manghihingi ng pabor bago siya nakagusto sa dalaga. Hindi magandang simulan para sa pagporma. At iyon nga, sinabi nitong ang kapatid niya ang gusto. Naging magkaibigan sila, pero palaging mayroong pader para hindi sila maging matalik na magkaibigan. Para kay Franco, nanatiling pader ang katotohanang may crush siya kay Samantha. Siguro hindi nawala iyon, kahit pa nga nagkaroon siya ng ibang mga girlfriend. Isa pa, bata pa siya noon. Wala pang alam sa mundo. Magulo ang isip. Nagre-rebelde dahil pakarandama ay hindi paborito sa pamilya. Lalo na't overachiever ang kapatid. Halos sa ganong estado niya nakilala si Jody. Bakasyon sa Cebu. Nakilala niya ang babae sa isang resort. She was smart and seemed very mature. Noong panahong iyon, ang rebel years niya. Disappointed ang kanyang mga magulang na hindi siya nagprilo at mas na disappointment na may ibinagsak siyang subject sa college. Whirlwind romance ang nangyari sa kanila ni Jody. Noong puntong iyon, parang lahat ng bagay ay kaya nilang gawin na magkasama. Nagtanan sila dahil ayaw ng mga magulang nito sa kanya at ayaw naman ng mga magulang niya sa babae. Jody and him against all odds. He could have fought for them with all his might, but she started to change. Very, very quickly. Nabuntis ito, kaya napilitang tumigil sa pag-aaral. Habang siya ay nagpatuloy, habang pinamamahalaan ang negosyong ibinigay ng mga magulang, Jody started to become irritable. And then, she started aging too fast.
Bigla para ng lola sa mga paniniwala ng babae. What she took away from herself was Pana. From there, they fought almost every single day. Maraming ipinagbawal si Jody. Bawal umuwi ng late si Franco. Bawal lumabas kasama ang mga bagong kaibigan. Bawal dumalo sa mga pagtitipon na hindi konektado sa kanilang dalawa o sa negosyo. Tuwing gagawa siya ng project sa school, sa puntong iyon, sariling sikap na siya. Ay madalas na nag-aaway sila kahit sa library lang siya nagpunta. Kapag nasa bahay at wala silang ginagawa, naiinis din ito kapag nanonood siya ng TV. Gusto ng babae na palagi sila nag-uusap kahit pareho silang wala sa mood. Kapag niyayaya ni Franco na lumabas, madalas na sagot ni Jody ay pagod sa pag-aalaga sa kanilang anak kahit dalawa ang yaya. Jody turned into different person. Ginawa ni Franco ang lahat para bumalik ang dati. Hanggang sa ma-realize niyang wala siyang gagawing ikatutuwa pa ng babae. She hated him for some reason. Siguro, sa sarili ito galit sa pagpapakasal sa batang edad. Pero sa kanya naibunto ng lahat. Kahit maliliit na bagay na gawin niya, pinapansin ito. Kahit mannerisms. Kahit choice of music, she was turning him into something he was not. Isang araw, naisip ni Franco na kahit paano ang kanyang gawin, hindi magiging masaya si Jody. Kahit anong pagbabago ang pilit niyang gawin sa sarili, higit sa lahat, hindi patas na baguhin niya ang sarili para sa hindi mapantayang standards ng asawa. Dumating siya sa puntong nagtatanong kung nagbago ba ang babae o sadyang ganun lang at hindi niya nakita ang lahat. Sinabi ni Franco na gusto na niyang makipaghiwalay. Hindi pumayag ang asawa at sinabing wala raw itong balak na maging separada sa harap ng mga tao. Nagsimula siyang lalong tabangan. Nakilala niya si Laura sa puntong iyon. He fell in love with her. Dahil ayaw makapaghiwalay ni Jody at palagi nagwawala tuwing igigiit ni Franco ang paksa at sinasabing ilalayo ang kanilang mga anak. Ginawa niya ang isang bagay na aminado siyang mali. He had an affair. Sa huli, nagbigay na si Jody. Nag-file sila ng annulment. Laura and him lived together. Sinabi ni Franco kay Laura na kailanman ay wala siyang balak na magpakasal. Sinabi rin niyang wala na siyang balak na magkaroon ng anak. Noong mga panahong iyon, mahirap para sa kanya dahil dalawa na ang kanyang anak kay Jody. Hindi iyon isang desisyon na parang sa isang tao lang. Kahit pa sinabi ni Laura na ang kagustuhang maging ina, dapat na dalawa ang magdesisyon para doon at ayaw na niya. Masaya sila noong una. Pero tulad ng nangyari sa kanila ni Jody, nagsimula magbago si Laura. She started becoming possessive and jealous. Kahit sinasabi ni Franco kay Laura na lumabas kasama ang mga kaibigan, mas pinili nitong manatili sa bahay. Wala itong gustong mangyari kundi ang magsama sila araw at gabi. Kahit noong huling bahagi ng relasyon, magkasama man sila dahil iyon ang gusto nito, hawak nila ang kanya-kanyang cellphone para lang mabura ang pagkabagot. He decided to end it, though he still loved her. Hindi siya nakikinig sa puso, kundi sa isip. Walang growth ang kanilang relasyon at kapag tumagal pa ang ganong sistema, malamang na mawalan sila ng respeto sa isa't isa. Sa puntong iyon, full-time na si Franco sa kumpanya dahil mas magandang kinabukasan ang gusto niya para sa mga bata. He left Cebu, Laura, Jody, his children to work in Manila. Ang kanyang negosyo sa Cebu ay naroon pa rin. It was managed by Laura Nawa. Are you going to answer? Untag ni Samantha. Sure. Simple lang naman sagot. Nagkamali ako. That's it? I asked Jody to let me go.
But she wouldn't. Madaling sabihin, mas madaling umalis ka na lang. I should have. Pero sinabi niya na kukunin niya ang mga bata. Grabe naman yun. Talaga. She was hurt. Ayaw niya maghiwalay kami. Conservative ang parents niya. Apparently pati siya. Ha? Ganun siya? It was stupid to stay in a relationship that was headed nowhere. Exactly. Bakit naghiwalay kayo ni Laura? Nagbago siya eh. Siguro ako rin. I just felt the relationship ran its course. Mahal mo ba siya? No, hindi na. But I like you a lot, Samantha. I always have. But forever it seems we can never be together. Noon, dahil si kuya ang gusto mo. Ngayon, dahil hindi na ako bagay sa'yo. I don't ever want to get married again. Once was enough. The pain is just too much. I don't think I want kids as well. Not anymore. Ang mga salitang iyon ay bumulong na lamang sa kanyang isipan. Ikaw, bakit hanggang ngayon wala ka pa rin singsing? Tanong ni Franco. Kahit sa loob-loob ay humiling na sana ay walang banggiting boyfriend si Samantha. Alam niya, marami ang may gusto rito. Ilang ulit niyang narinig ang tungkol sa mga empleyado ng kumpanya na gustong manligaw sa dalaga. Bakit hindi? She was everything a man would want and more. Sing-sing? Walang boyfriend, sing-sing pa kaya? Bakit walang boyfriend? Ewan ko. Yumuko ito. Something was telling him she felt something for him too. Noon pa iyon napapansin ni Franco. Pero hirap siyang bigyan ng kahulugan ang kung ano man ang namamagitan sa kanila. Mahirap magkamali pagdating kay Samantha. There was so much at stake. Hindi niya kayang isugal ang pagkakaibigan nila. Kahit madalas, tulad ngayong nakatitig siya sa mukha ng dalaga, ay parang gusto niyang sumubok. If only he had more to offer. May nagugustuhan ka ba sa office? Isa lang. Bulong ni Samantha. Saka parang na-shock. Halatang hindi nito ginustong iyon ang sabihin. Namutla ang mukha ng dalaga. Bagyang umawa ang bibig. Saka idinagdag. Biro lang. Ngayon nagbibiro ka na ha? Sabi niya. Sinamahan ng tawa ang sinabi. Kahit hindi siya makapaniwala sa naramdaman. Parang hinigit ang puso niya pababa sa kanyang sikmura. Oo, sa sikmura pataas sa puso. Hindi may paliwanag ni Franco. Pero isang bagay ang sigurado siya. Apektado siya. In a huge, a way that it was hard to believe. Sino? Tumikim siya. Parang may bumbara sa kanyang lalamunan. Sa tinagal-tagal ng panahon, wala ni isang lalaking na-involve kay Samantha. Inasahan ba talaga niyang habang buhay itong magiging single? How selfish. Sino ang maswerteng lalaking yun? Hindi nagsalita ang babae, kaya napatingin siya rito. She was looking at him intently. Nag-iwas ito ng tingin na magtama ang kanilang mga mata. He had to swallow hard. Tama ba kanyang hinala? He wished both yes and no at the same time. It was ridiculous. God, he wished he did something years and years ago. Now, it seemed a little too late. May mga paniniwala siyang nabuo. Mga paniniwalang napatunayan sa paglipas ng panahon. Masarap ang pakaramdam ng in love. It was more wonderful if the person you love you back. But love was not the most important thing in a relationship. Hindi rin tamang bumuo ng desisyon ang isang taong in love dahil nawawala sa tamang pag-iisip. After the high came the reality. Marriage was not for him.
Ang isang relasyong mayroong anak sa pagitan ay hindi rin para sa kanya. He already had children. He did not want more. Gusto mo pa ng coke? Tanong ni Samantha. Saka tinawag ang waiter. Halatang nailang din ito. I'm okay. Ani ni Franco. Pinilit ang sariling alisin sa isip ang palitan nila. Ipinato ng dalaga ang kamay sa mesa. Kusang lumapit doon ang kanyang kamay. He loved holding her hand. He pressed her hand tightly to let her know he cared. He cared damn a lot. Samantha point of view. Napatingin sa Samantha sa kamay na hawak ni Franco. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ramdam niya ang pag-iinit ng mga pisngi. Hayo na naman sila sa ganung pagkakataon. Hindi niya alam kung anong gusto ng lalaki. Was he trying to tell her something with the way he was looking at her? And now, holding her hand? Naiisip kaya nito ang nararamdaman niyang espesyal para dito? Oh my, if he could read through her, what was he going to think? Naiinis siya sa sarili na hindi man lang nagawang kontrahin kung ano man ang nasa isip ng lalaki. Naisip niyang daanin na lang sa biro ang lahat, tulad ng matagalan niyang ginagawa sa mga ganong sitwasyon. Bakit gusto mong malaman kung sino ang gusto ko? May iriregalo ka ba sakaling ikasal kami? I want a big wedding. Your gift must be huge. Ang laki ng utang mo sa akin mula pa noon kaya. Natigilan si Franco, pero saglit lang. Nakalista ba ang lahat? Tanong nito. Naka-spreadsheet pa, pati interes. Ouch, malaki-laki nga. Ngumiti ang lalaki, ngiting hindi umabot sa mga mata. Patlang. Salamat at dumating na ang waiter. Dala ang order nila. Pero kulang ang pizza para mabawasan ang tensyon. Oh Emma, ano bang ginagawa ko? Bakit ayaw niya magsalita? Hindi ko ba nadala? Bulong niya sa isip. Iniba na niya ang usapan. So, buong weekend mo kasama ang mga bata? Noon ngumiti si Franco. 2 weeks actually. Wow, talaga? Napangiti na rin si Samantha. Malapad ng ngiti. Minsan 1 taon lang kung magkasama na matagal ang mga ito dahil ayaw ni Jody. Siguro may bitterness pa rin ng babae at gumaganti gamit ang mga bata. So, napapayag mo na pala si Jody? Ang lakas ng tawa nito. Actually, dahil sa kanyang asawa. Nagkakausap kayo? A few times. Naabutan ko sa bahay nila. Pero hindi ko kinakausap dahil ilang din. Alam mo na. Alam nga niya kung anong ibig nitong sabihin. Jody was being difficult sometimes. May mga bagay na talagang hirap ang babaeng tanggapin at ibigay sa dating asawa. Naisip lang ni Samantha, ayaw niyang gumaya sa babaeng iyon. Halos magkasing edad sila. Pero parang napakalaki na agwat pagdating sa lalim na at pait. Still, it was normal for Jody to feel that way. Hindi nga lang tama na umabot na sa ganito katagal. Salamat at dumating ang asawa nito. So kailangan mo palang bigyan ng gift yung asawa niya. I'm planning to give them a nice post-wedding gift. Narinigan ng mga bata magpapakasal daw uli sila sa simbahan. You know, we were never married in church. Pinagmasdan niya ang lalaki. Naghanap ng kahit na anong palatandaan na apektado pa rin ito sa dating asawa. Pero wala siyang nakita, tulad noon. Mukha talagang tanggap na nito ang lahat. Hindi niya maiwasang sambitin na amazing. Ano? The two people who were once very much in love can end up. Hindi na natuloy ni Samantha ang sasabihin at ikinumpas ang kamay. It's not amazing. It's sad.
Ganun din. Hindi ka ba nalungkot nung nalaman mo tungkol sa asawa niya? Kahit konting lungkot lang. Nalungkot lang ako nung naisip kong baka lalong hindi umalis ng Cebu ang mga anak ko. Ngumisi ito. Ngisi ng tagumpay niya. At ngayon yung asawa niya ay nasa side ko na ngayon. So, he decided to take his business here in Manila. Ang lakas ng halakak ni Samantha. Ano pang balita kay Jody? Sa tingin ko naman masaya siya at in love. So, hindi ka nagsaselos? Samantha, matagal na yon, alam mo yan. Oh, pero nakaka-amaze. Kayo mga lalaki, wala kayong nostalgia sa sarili. I would think an ex-husband would at least feel something. After all, hindi kayo naging magkaibigan ni Jody pagkatapos ng hiwalayan. I tried to apologize. I tried many times. She would always end up saying that it was okay. But then she will think of things to make me not to see my children. Mahirap dahil madalas na gusto kong kunin ang mga bata. Gamitin ang karapatan ko. Pero ayoko maapektuhan ng mga bata. Ayoko rin sabihin sa kanila na ang mami nila ang dahilan kaya hindi ko sila makasama. It's hard but finally, things are looking for up. Si Laura. Okay naman siya. Did you really love her that much before? Para iwan si Jody? Oh, ang sabi mo hindi siya ang dahilan pero napabilis ang hiwalayan dahil sa kanya. Oo, totoo yun. Tumango si Franco. Yes, I was in love with her. Madly in love for years. Pagkatapos, ano nangyari? Tanong niya. Nagbago siya eh. People always do. Madalas iyong marinig ni Samantha kay Franco sa mga casual nilang usapan. Parang inaasahan nito sa bawat tao ang pagbabago at hindi ang pagbabago sa maganda. She couldn't blame him though. Papaano ba niya masisisi ang isang lalaking nadala na sa mga naranasan sa buhay? Nakipaghiwalay ito sa asawa ng bagong iyon. Mayroong babaeng agad na pumalit. Siguro nga sa simula ay masayang masaya si Franco kay Laura. Ganun lang siguro ang natural na reaksyon ng isang taong namumroblema sa kabariha at nakatagpo ng bago. Bagong iba na, parang taglay lahat, nakatangi ang wala sa kapareha. He fell in love with Laura, madly in love, but then Laura changed too. Nahirapan si Franco sa paghiwalay na iyon. Tanong ko lang ha, what was the hardest part in getting over Laura? Tumingin ito sa kanya ng diretso. Hinawakan nito ang baba. Nag-isip. I think it was the fact that it did not involve a huge fight. Walang sigawan, walang third party, walang sumbatan. It was just two people having a conversation and agreeing that they can't be together anymore. Hindi ma-imagine ni Samantha dahil ang mga naging boyfriend niya ay nauwi lahat sa masaklap na hiwalayan. 3 ang kanya naging boyfriend. 2 sa mga iyon, 1 buwan pa lang ay ng babae na. Ang ikatlo, ginawa pala siyang babae at mayroong orinahal na girlfriend. Mabuti at nalaman niya 2 linggo pa lang silang magkasama. Do you still love her? Iyon siguro ang tanong na matagal nang nasa dulo na kanyang dila. Matagal na niyang gustong malaman sagot. Hindi. Kita ko nga. Talaga? Siya ang manager mo ng negosyo sa Cebu. Magkasama kayo sa mga family gathering. Tapos hindi. She has been a part of the family. Pero hindi talaga. I'm not in love with her anymore. Hindi na. Tumango si Samantha. Saka itinanong ang any new prospect? Sa ngayon wala. Tumingin sa kanya si Franco. Para may gustong sabihin. Pero nauwi sa pagtingin sa kanya mukha. Yes? Tanong niya. Nothing.
Bahagyang ngumiti ang lalaki, naggipit balikat. May mga kilala akong babae na hindi siguro may isip na makakasama ako or mapapakasala. Dahil pareho akong I don't think na gusto kong gawin uli yun. Napaisip tiya. May humaplos sa simpatya sa kanyang puso. Naiintindihan niya ang lalaki. Higit sa lahat, alam niyang mabait na tao si Franco. Nagkataon lang na hindi naging mabait dito ang sitwasyon. Ibang-iba ka na sa dating rebelding pagbabanda-banda. Alam mo ba yun? Sabi ko sa iyo people change. It is the only thing that is constant in this world. Ang karanasan nito ang nagsasalita. She was filled with an overwhelming need at the moment. A need to prove to him that not all women are like his exes. Some were willing to stand by him and be overall cool partner in life. Si Jody ay nagbago, naging strikto at mapanakal. Si Laura ay nagbago, naging mapagbawal din. I can stay the same. We can be the greatest team the world has ever seen. Baka ikaw at ako pala talaga ang para sa isa. Hindi mo ba naisip yun kahit minsan lang? Bulong niya sa isip. Siya ay napabuntong hininga. Ang hirap magmahal ng patago kung nagsusumigaw ang pusong punong-puno ng Oh, anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ni Samantha kay Franco. Pauwi siya sa probinsya. May reunion ang high school alumni. Gagawin ang malaking alumni homecoming sa plaza. Pero may reunion ang batch nila isang araw bago ang mismong alumni homecoming. Ang sabi ni Franco, hindi raw ito makakasama. Noong isang araw, hindi raw ito makakauwi sa Santa Elena dahil mayroong kailangang gawin sa negosyo sa Cebu. Muntik nang tumirik ang mga mata ni Samantha nang malaman ang dahilan. Alam niyang matagal ang gustong bumalik ni Franco sa Santa Elena. Why not? He was one of the most successful, if not the most, from their batch. Sasama ako. Akala mo pwede mo akong iwan ha? Ngingiti-ngiti ang lalaki. He took her breath away. Napaka-presko nitong tingnan sa simpleng polo shirt na puti at kakis. Ang sabi mo may problema sa Cebu. It's okay now Pwede na ba akong sumama? Hindi, may tax. Ang lakas ng tawa nito. Saka siya inakbayan. I really wanted to go anyway. Come. Lumabas na sila at sumakay sa sasakyan nito. Pabor sa akin, bawas gas money. Kantsaw ni Samantha. Kahit ang totoo, kahit siguro siya ang magmaneho pa uwi sa Santa Elena, walang problema. Basta kasama niya si Franco. Nang magsimula magmaneho, inabot nito ang kanyang kamay at pinisila. Muli, mabilis ang naging tibok na kanyang puso. Kailan ba titigil ang lahat ng ganun damdamin sa kanyang sistema? Siguro, kapag tumigil na lang si Franco sa pahiwatig na may damdamin ito. Ginagawa ba iyon ng isang lalaking walang nararamdaman para sa isang babae? Parang hindi. They were having a special moment and she wanted to know for sure what it meant. Samantha, sabi nito maya-maya. Yes? Do you ever think about life and marriage and those kind of things? Napatingin siya sa lalaki. Biglang dumagundom ang kanyang tenga at antibok ng puso. Sometimes. Do you want to get married? Depende. Depende saan? Sa sitwasyon. Paano ako magpapakasal kung wala naman akong pakakasalan? Akala ko may special someone ka.
Bakit ba ganyan ang mga tanong mo? Wala. Alam ni Samantha na hindi nagsasabi ng totoo si Franco. Medyo nainis siya. Hindi na niya mabilang kung ilang ulit itong umakto na parang may sasabihin pero hindi naman itinutuloy. Gusto niyang malaman laman ng isip nito. Kaya nagtanong siya. Ikaw ba? Ano ang tingin mo sa mga ganyang bagay? You already know what I think. Sabihin mo uli. Nagkipit balikat ang lalaki. I think nothing lasts forever and that change is constant. Don't you agree? I agree that change is constant. So, if change is constant, we all change. And if you fall in love and the person changes, would all your promises remain valid when you made them before the change? Hindi niya alam kung ano isasagot. I don't know. Wala pa ako nagiging boyfriend na nagtagal para masagot ko ang mga tanong mo. Basta ako, personally, naniniwala na hindi lang love ang importante sa mga ganyang klaseng relasyon. Exactly. Never take the fun out of it or you will ruin it. Respeto din. Samantha, do you dream of having children? Napaisip siya. In passing, maybe. Pero kung wala o hindi magkakaroon, sino ba ako para magreklamo sa Diyos? Dahil wala sa isang relasyon, naiisip din ni Samantha ang posibilidad na baka hindi na siya magkaroon ng anak. Kung magkakaroon siya ng boyfriend, ayaw niya magpakasal agad. Siyempre, gusto niyang kilalaning mabuti ang lalaki. Hindi siya naghintay ng ganito katagal para lang basta lumagay sa tahimik at mauwi sa isang pagkakamali. Noong nakaraan, nang kwentahin niya, malamang nasa 60 years old na siya, ay college pa rin ang anak niya dahil niwala nga siyang seryosong manliligaw ngayon. May mangilan-ngilang nagpapalipad hangin pero wala siyang mapisil. Isa lang ang kanyang gusto. Pero, do you wish to have children? I don't really wish to have children. Kung mayroon, mayroon. Kung wala, di wala. Tumango si Franco. Noon nagring ang phone nito. Siya ang pinasagot ng lalaki nang makita ang pangalan ng anak sa screen. Nakatutok ito sa pagmamaneho at may trailer truck sa unahan nila na gusto niyang lampasan. Hello, Carrie? Sagot niya. Ate Samantha? Ako nga. Nagdadrive ang daddy mo. Kumusta? I'm great. Can you put me on speaker, ate? Sure. Inilagay ni Samantha sa speaker phone ang daligita at nakangiti. Masayahin ang mga anak ni Franco. Ang totoo, gusto niya mga ito at paborito niya si Carrie sa dalawa dahil mas kalog ang bunso, palabiro, masayang kausap. Madalas sila nagkakausap, lalo na kapag tumatawag ito at nasa meeting ang ama. Dad? Yes, daughter too. Nakangiting sabi ni Franco, halatang binibiro ang anak. Iyon ang tawag nito sa mga anak kapag nagbibiro. Daughter 1 at daughter 2. Dad, I'm gonna celebrate the arrival of my menstruation like Tita Laura suggested, okay? You called me for this? Umiling si Franco. Hindi pa nga dumarating, hindi ba? Yes, but I can feel the change coming. Biglang napawangis-mis si Samantha. Talaga namang excited na magdalaga ang bunso ni Franco. Noon lang din siya nakarinig ng pagsa-celebrate ng ganung okasyon. Ate Samantha, why are you laughing? Come on! Sweetie, I wasn't laughing at you. I just think it's so cute that
You are just excited to have your period. How about you, ate? What did you do when you had it? Ano nga ba? Pinasampa ako ni nanay sa hagdan at pinalundag ng 3 paitang. Para daw 3 days lang ako datnan every time. Hindi kayo naghanda? Wala kaming paghanda eh. Natawa ng malakas Samantha. Nai-imagine niya kung sa nanay niya sinabi ang ganun. Baka nakatikim siya ng sermon tungkol sa pag-iinarte. Pero talagang iba ang mayayaman. Lahat ng okasyon ay may selebrasyon. Noon, may mga birthday at anniversary ang kanya mga magulang ang hindi man lamang naalala. Lalo na noong panahong may sakit ang kanyang ama. Wala na halos nakakaalala ng kanya-kanyang birthday. Oh, that's sad, ate. Dad? Oh yes. Treat Ate Samantha to dinner for late celebration ha? Of the arrival of her menstruation? Anak, ilang dekada nang huli ang selebrasyon. Pinitik ni Samantha sa labi ang lalaki, kaya napahindo ito. Bata pa ako, I'm only 18 no? Per leg, ang lakas ng tawa niya. Nakinig lang siya habang nagkakasundo ang mag-ama tungkol sa imbentong selebrasyon ni Carrie. Nang matapos ang tawag, ay nakangiti pa rin si Franco. That's my Carrie. Takes after her mother sometimes. Muling natawa si Samantha. Salamat at naging magaan ang usapan. Napag-usapan ang pagkakaroon ng boyfriend ng panganay nito. Halos masyak siya. Batang-bata pa si Felicity. Pero siguro, talagang ganun ang buhay. Nagsabi sila sa'yo tungkol sa ganung bagay? Yeah, just to let me know. Pasado naman ba sa'yo ang boyfriend? It's a kid, it's okay. Bata pa si Felicity, hindi pa alam ang ginagawa. Pero may tendency na maging rebelde kaya hinayaan na ni Jody. Kinausap din namin si Laura. Parang trend sa school nila lahat ang may boyfriend eh. Ayaw lang niyang out of place. Anyway, hindi naman sila lumalabas dahil hindi ko pinapayagan. Kung gustong lumabas, yung lalaki ang sumasama sa lakad ni Felicity. Siyempre kasama ni Jody. As long as the kid is Felicity's age, I have no problem. Isa pa, hindi sila magkasama sa school. Taga-Ateneo ang lalaki. Nagkakilala lang sila sa science fair. They enjoy the same things. May pagka-artist ang panganay ni Franco. May pagka-weird in sense na hindi katulad ng ibang kaedad na mahilig na maglagay ng kolorete at nakikinig sa mga boy band. Si Felicity ay comic books ang gusto. Medyo boyish. Hindi nagsusuot ng dress at palagi maluwag na t-shirt ang suot. Mahilig sa rock band. Manang-mana sa ama noong kabataan. Masaya ang usapan nila hanggang sa makarating na sa Santa Elena. Maaga pa para sa reunion. Idinaan siya ng lalaki sa bahay nila. Nagmano ito sa kanyang ina. Saka nagpaalam na babalikan na lang siya maya-maya. Uuwi muna ito sa ancestral home kung saan naroon ang isa nitong tiyahin. Ang anak ko. Napatingin sa Samantha sa ina. Ngumiti, yumakap. Kahit pa nga parang malungkot ang reaksyon nito. Pinagmasdan niya matanda. Oh, bakit mukha kayong Biyernes Santo, Nay? Hindi ba kayo natutuwang umuwi sa ang unique ihan nyo? Parang gusto kong magtampo ah. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Anak ko. Nako, iyang nanay mo. Singit ni Tio Bert, ang ikalawang asawa ng kanyang ina. Huwag mo nang pansinin at nagsesentiyemto. Alam mo na, tumatanda na, ganyan talaga. Natawa sa Samantha nang hablutin ng kanyang ina ang isang dyaryo at ihampas sa panot na noo ng asawa. Isa ka pa, isa ka pa. Abay, totoo naman. Wala ka ng bukang bibig kundi apo, apo. Akala mo naman na kaya mo mag-alaga ng bata
Maya't maya ka nagrereklamo na nananakit ang baywang mo. Inirapan ng kanyang ina ang asawa. Kung makapagsalita matandang to, ikaw ba'y hindi naghahanap ng apo? Hindi ko kailangan ng apo at batang-bata pa ako. Tumawa si Samantha. Kahit sa loob-loob ay kinakabahan. Heto na naman sila sa walang humpay na paghiling ng kanyang ina ng manugang at apo na parang napakadaling ibigay ng mga iyon. Naku, parang hindi na nga yata talaga ako aasa. Himutok na kanyang ina. Si nanay naman tanging sabi ni Samantha. Ano ang pwede niyang isagot doon na hindi pa niya nasabi noon? Kaysa naman po humanap ako ng basta-basta diyan. Sa edad mo ngang iyan, kahit wala ng asawa. Nanay, nabigla siya. Ang konserbatibong nanay ba niya ang nagbitiw ng ganong salita? Umirap ito. Si Tiyong Bert ang humirit. Nako, iyang nanay mo, kung ano-ano ang pinagsasabi. Palibhasa, hindi alam ko anong uso ngayon. Ilang ilod ka nang sinabi sa kanya na ang uso ngayon Mga babaeng halos 40 na magpakasal. Ewan ko ba diyan kung bakit ayaw maniwala. 40? Makunat na ang matres. Paano pa mabubuntis? Kung iyon ngang mga Amerikana nagbubuntis ng lagpas ng 40, iyong matres mo lang naman yata ang kumunot sa lahat ng matres sa mundo. Piningot ng kanyang ina ang tenga ni Tio Bert. Natawa si Samantha. Gusto niya maging tulad ng mga ito. Kaso lang, sino nga ba ang gagawin niyang asawa kung isa lang naman ang kanyang gusto? Kung magsalita'y akala mo anong tikas. Naka-esmid na sabi ng kanyang ina. Saka binalingan si Samantha. Kailan mo ako bibigyan ng apo? Nanay, ano ba naman tanong yan? Umismid si Samantha. Para bang yan na lang ang pinagkamahalagang bagay sa mundo nag-aalala lang ako sa'yo. Tumuloy ito sa kusina. Napatingin si Samantha sa amain. Hayaan mo na magdrama. At wala yang ginagawa kundi manood ng drama sa TV. Nag-iinarte. Ang gusto lang naman talaga niya makita kang may kasama sa buhay. Anak man o asawa. Magmula nung makausap yung inaanak niya, nagkaganyan na. Yung si Christine, yung anak ng kaibigan niya na mula sa pagkabata. Hindi ba't at wala naging asawa yung si Christine? Nakausap niya noong nakaraang linggo. At nagkaiyakan. Gawa yung si Christine mayaman na nga. Pero wala namang asawa o anak at nag-iisa sa buhay. Parang nagpakonsulta yata sa mental. Sa psychiatrist po. Basta yung sa utak ba. Hindi ko alam ang mga ganyan pero iyon nga. Madalas daw naiisip nung si Christine na magpatiwakal. Naku. Naawa nga rin akong talaga. Etong nanay mo, mula nang makausap iyon, ikaw na ang palaging laman ng isip. Sundan mo at aluin. Tumango siya at sinundan ng ina sa kusina. Nasa hapag ang matanda, nagtitimpla ng kape. O kape, gusto mo? Ako na po. Kumuha siya ng mainit na tubig sa takore. Bakit po ba kayo nagsesentimento na? Noon naman hindi. Pero talagang hindi ko mapigil sabihin sa iyo anak na kung may gusto ka sa'yo o may gusto sa'yo o magkakagusto sa'yo si Franco, noon pa sana. Malayo iyon sa inaasahan ni Samantha na sasabihin ng ina kaya hindi niya magawang makapagsalita. Umismid ang matanda. Hindi ba totoo? Ang reaksyon mo pa lang tuwing titingin sa lalaking yun. Naku, para na ako nangihina. Wala namang problema sa akin si Franco. Ang kaso lang anak, walang gusto sa'yo yung tao. Masakit tanggapin Pero kailangan mong isipin ang sarili mo. Hindi naman po ako umaasa sa kahit na ano
Di humanap ka ng iba. Ano pa bang iniintay mo? Hindi siya nakaimik. Gusto niyang sabihin na wala naman siya manliligaw. Pero alam niya na hindi siya gumagawa ng kahit anong hakbang para buksan ang pinto sa mga iyon. Ang lalaki na gaya sa kanya lumabas ay kadalasang tinatanggihan niya. Paano nga naman magpupursige kung unang lapit pa lang reject na? Mayroon nga kayang isa sa mga iyon ang posible niyang makasundo at hindi na nabigyan ng pagkakataon dahil itinaboy niya agad palayo. Magkaibigan lang po kami ni Franco, Nay. Iyan na nga mismo, magkaibigan lang kayo, anak. Hindi na umimik sa Samantha. Magsisinungaling pa ba siya sa ina kung bistadong-bistado na siya? Magkakasunod ang kanyang naging paglunok. Kapag ganong sinasabi ng harapan, masakit tanggapin. Na-realize na niyang umasa siya sa isang bagay na walang kasiguruhan at para saan. Para lang mapagbigyan niya ang sariling gusto kahit kung tutuusin, wala iyong magiging silbi sa huli. Buksan mo sa iba ang puso mo, anak, habang hindi pa huli ang lahat. Tumango si Samantha. Tama naman ang ina. Ang dami niyang iniisip ng mga sign, mga pahiwatig. Ang simpleng katotohanan ay kung may gusto nga sa kanya si Franco, hindi aabot ng ganito katagal nang wala pa rin nangyayari sa kanila. At ilang taon pa siyang aasa sa wala. Sa katunayan, kung gusto mo, may irereto ako sa'yo. Respetadong lalaki, mabait, binata, walang sabit. Umaadan pa ng single for Christ. Bigla siyang na-depress at hindi na naisip ang sinabi ng ina. Bagsak ang kanyang puso. Nasa talampakan na yata at ayaw niyang tumayo. Baka matapakan. Iniba na lang niya ang usapan at maya-maya ay tumuloy sa kwarto para magpahinga. Hindi siya dalawin ng antok kahit pa nga pagod sa biyahe at sa trabahong tinapos kagabi. Nang dumating ay 5:30, bisa siya. Eksaktong sa oras naroon si Franco. Ipinangako ni Samantha sa sarili, hindi na siya aasa pa. Hindi na niya bibigyan ng kahulugan ang mga ginagawa ng lalaki. Nakakaiyak. Pero saka na rin siya iiyak kapag wala nang nakatingin.